Sa kabuuan nga po mga idol ng season ng San Antonio Spurs, marami ang nakapansin na isa sa kanilang problema ay ang point guard position since wala nga sa kanilang isang legit na playmaker na kayang sumabay at gumawa ng iba't ibang klaseng play para sa kanilang rookie center na si Victor Wembanyama. Binatikos pa nga ang kanilang team gayong hindi nga nila pinapasahan si Wembanyama kahit libre na ito sa ilalim. Kaya kailangan nga talaga ng Spurs na kumuha ng isang point guard kung gusto nilang mas maging competitive ang team. Sa kabutihang palad, yan rin naman ang plano ni Coach Greg Popovich. Sa katunayan, interesado ang front office ng Spurs na kunin at bigyan ng kontrata si D'Angelo Russell kapag isa na itong ganap na unrestricted free agent, kung saan mangyayari ito kapag tinanggihan niya na ang kanyang natitirang player option sa Lakers. Bagamat man medyo inconsistent ang laro nito, lalo na ang shooting, ay isa pa rin naman siya kahit papano na legit playmaker at kayang gumawa ng magandang play para mapa-improve ang laro ni Victor Wembanyama. Samantala, hindi nga talaga mga idol nagbibiro si Anthony Edwards nang sabihin nito sa kanyang interview ng nagdaang regular season na magdodomina ang Minnesota sa postseason. Sa katunayan, sila lang naman ang nag-iisang team na nasa playoffs na wala pa ring talo sa pagkakaroon nila ng 5-0 mula first round nang walisin nila ang Phoenix Suns sa 4 na laro at hanggang maipanalo ang game 1 ng second round kontra sa defending champions. At ang maganda pa dyan, dahil naipanalo ng Minnesota ang kanilang unang game, tuluyan nga po nilang naagaw ang isa sa mga home court advantage ng Nuggets. Bukod nga po dyan, hawak na rin naman ang kanilang team ang buong momentum sa kanilang serye, lalo pat napatunayan ng Wolves na hindi sila takot na naapektuhan sa intensity ng crowd sa loob ng Ball Arena sa mga ginagawang scoring run ng Nuggets sa kanilang laro. Kaya as of now, nasa Denver Nuggets ang buong pressure since kapag natalo pa sila, hindi malabo na mabaon sila sa 0-2 at mawalis ng 4-0, at kapag nangyari iyan, maaari nga pong hindi na sila makabalik pa sa lugar ng Denver since nananatiling undefeated ang Minnesota sa home court nito na Target Center. Sa kabilang banda, base nga po mga idol sa labas na balita ni Jovan Buha ng The Athletic, isa nga po sa mga balak gawin ng front office ng Lakers ay ang pagkuha ng isang legit third superstar na maaaring itandem kina LeBron at Anthony Davis. Alam naman nga po ninyo na nga isa yan sa mga naging problema ng Lakers sa nakalipas na laro, kaya sila maagang nalaglag. Maliban kina LeBron at Davis, wala na nga silang iba pang kayang bumuhat ngayon. Kaya sa pagpasok nga po ng off-season, hindi nga sila mag-aaksaya pa ng oras upang makakuha ng third superstar. At isa nga sa mga katangian na superstar na target nilang kunin, dapat itong scoring point guard na kayang dalhin ang Lakers sa panalo kahit wala si LeBron o Davis sa lineup. At base nga sa ibinulgar ni Jovan Buha, kabila nga po sa mga tinututukan nila ng pansin ay either si Trae Young ng Atlanta Hawks na kandidato ngayon sa trade matapos ang sunod-sunod na pagkabigo, o di kaya si Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Maraming salamat mga idol.